27 Kabanata. Dinala si Jesus kay Pilato. Kinaumagahan nagplano ang lahat ng namamahalang pari at ang pinuno ng mga Hudyo kung ano ang gagawin nila para maipapatay si Jesus. Ginapos nila si Jesus at dinala kay Gobernador Pilato. Ang pagkamatay ni Judas. Nang malaman ng traidor na si Judas na hinatulan ng kamatayan si Jesus, nagsisi siya sa kanyang ginawa at isinauli ang 30 pirasong pilak sa mga namamahalang pari at mga pinuno ng mga Hudyo. Sinabi niya sa kanila, "Nagkasala ako dahil ibinigay ko sa inyo ang isang taong walang kasalanan." Pero sumagot sila, "Ano ang pakialam namin diyan? Problema mo na iyan." Itinapon ni Judas sa templo ang salapi. Pagkatapos ay umalis siya at nagbigti. Pinulot ng mga namamahalang pari ang salapi at sinabi, "Hindi natin maaaring ilagay ang salaping ito sa kabangyaman ng templo. Dahil ibinayad ito upang maipapatay ang isang tao, labag ito sa ating kautusan." Kaya napagkasunduan nilang gamitin ang salapi para bilhin ang bukid ng magpapalayok at gawing libingan ng mga dayuhan. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay tinatawag pa rin ang lugar na iyon na Bukid ng Dugo. Sa pangyayaring iyon, natupad ang ipinahayag ni Propeta Jeremias nang sabihin niya, "Kinuha nila ang 30 pirasong pilak, ang halagang napagkasunduan ng mga taga-Israel na ipambili sa kanya, at ginamit nila ang pera bilang pambili ng bukid ng magpapalayok ayon sa iniutos sa akin ng Panginoon." Inimbestigahan ni Pilato si Jesus. Nang madala na si Jesus kay Pilato, tinanong siya nito, "Ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Pero hindi sumagot si Jesus sa mga paratang ng mga namamahalang pari at ng mga pinuno ng mga Hudyo. Kaya tinanong siyang muli ni Pilato, "Bakit ayaw mong sagutin ang mga paratang nila sa iyo?" Pero hindi pa rin sumagot si Jesus, kaya nagtaka ang gobernador. Hinatulan si Jesus ng kamatayan. Tuwing pista ng paglampas ng anghel, nakaugalian na ng gobernador na magpalaya ng isang bilanggo na gustong palayain ng mga tao. Nang panahong iyon, may isang kilalang bilanggo na ang pangalan ay Barabas. Nang magtipon ng mga tao, tinanong sila ni Pilato, "Sino ang gusto ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo?" Alam ni Pilato na pagkainggit ang nagtulak sa mga pamunuan ng mga Hudyo na dalhin sa kanya si Jesus. Habang nakaupo si Pilato sa hukuman, nagpadala ang kanyang asawa ng ganitong mensahe, "Huwag mong pakialaman ng taong iyan na walang kasalanan, sapagkat nabagabag ako ng husto dahil sa panaginip ko tungkol sa kanya." Pero sinulsulan ng mga namamahalang pari at ng mga pinuno ng mga Hudyo ang mga tao na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ang ipapatay. Kaya nagtanong ulit si Pilato sa mga tao, "Sino sa dalawa ang gusto ninyong palayain ko?" Sumigaw sila, "Si Barabas!" Nagtanong pa ulit si Pilato, "Ano ngayon ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?" Sumagot ang mga tao, "Ipako siya sa krus!" Tinanong sila ni Pilato, "Bakit? Ano bang ginawa niyang kasalanan?" Pero lalo pang sumigaw ang mga tao, "Ipako siya sa krus!" Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa dahil nagsisimula ng magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao at sinabi, "Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Kayo ang dapat managot. Malinis ang kamay ko sa bagay na ito." Sumagot ang mga tao, "Kami at ang mga anak namin ang mananagot sa kanyang kamatayan." Pagkatapos, pinalaya ni Pilato si Barabas, pero si Jesus ay pinahagupit niya at saka ibinigay sa mga sundalo upang ipako sa krus. Pinahirapan ng mga sundalo si Jesus. Dinala ng mga sundalo si Jesus sa loob ng palasyo ng gobernador at nagtipon ng buong batalyon ng mga sundalo sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuotan ng pulang kapa. Gumawa sila ng koronang tinik at ipinutong sa kanya at ipinahawak ang tungkod sa kanyang kanang kamay bilang setro niya. Lumuhod sila sa harap niya at pakot siyang sinabi, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo." Dinuraan nila si Jesus at kinuha ang tungkod sa kanyang kamay at paulit-ulit nilang inihampas sa kanyang ulo.
Matapos nilang kutsain si Jesus, hinubad nila sa kanya ang kapa at isinuot muli sa kanya ang damit niya. Pagkatapos, dinala nila siya sa labas ng lungsod upang ipako sa krus.